At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Nagbigay ng matinding pahayag si Senator Amy Marcos laban kay Senate President Chis Escudero matapos nitong subukang pigilan ang isinagawang Senate hearing hinggil sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon kay Marcos, ang hakbang ni Escudero ay isang paglabag sa autonomiya ng Senado at isang pagtatangkang hadlangan ang mga lehitimong investigasyon na layuning linawin ang mga isyu ng due process at karapatang pantao. Inilunsad ni Marcos ang investigasyon bilang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations upang alamin kung nasunod ang tamang proseso sa pag-aresto kay Duterte noong Marso 11, 2025. Ayon kay Marcos, ang insidente ay nagdulot ng malalim na pagkakabahagi sa bansa at kinakailangan ng transparency upang maprotektahan ang mga karapatan ng bawat isa. Inimbitahan niya ang mga opisyal mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno upang magbigay linaw sa mga pangyayari. Samantala, ipinahayag ni Escudero na ang layunin ng hearing ay hindi upang madagdagan ng hidwaan, kundi upang magbigay linaw sa mga isyu ng tanong na bumangon mula sa insidente. Gayunpaman, binigyan din niya na ang Senado ay hindi dapat gamitin para sa pansariling interes o agenda ng sinuman. Ayon sa kanya, ang mga hakbang na tulad ng pag-i-issue ng contempt citation laban kay Marcos Lacanilaw ay hindi dumaan sa tamang proseso at nagbigay ng masamang halimbawa sa Senado. Sa kabila ng mga kontrobersiya, nanindigan si Marcos na ang Senado ay may tungkuling magsagawa ng mga investigasyon upang tiyakin ang pananagutan at proteksyon ng mga karapatang pantao. Ipinahayag niya na ang mga hakbang na ito ay hindi lamang para sa interes ng kanyang pamilya, kundi para rin sa kapakanan ng buong bansa. Ang mga isyong ito ay patuloy na magiging sentro ng mga diskurso sa Senado sa mga susunod na linggo. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Pinapalaya, paano ba naman ito talaga namang hinaharang Aray itong ko po. investigasyon. Ayaw nilang malaman ang taong bayan ang katotohanan. Napakakapal ho talaga ng mukha nitong si Chis Escudero. Kung makapagsalita siya sa kanyang mga interview, akala mo, talagang malaya itong si Senator Amy Marcos na magkandak ng hearing sa Senado. Kaugnay doon sa maanumalyang pagdukot dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagpapadala dyan sa The Hague, Netherlands. Pero bago ho yan, siyempre alam nyo na ho gagawin, di ba? Hindi naman ho natin pwedeng umpisa ng ating talakayan hanggat hindi tayo PTP Laban Street, PTP Laban Street, PTP Laban Street, PTP Laban. Tondo, Pato, Bongo, Hinlo, Mata, Matuleta, Lambino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado. Tondo, Pato, Bongo, Hinlo, Mata, Matuleta, Lambino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado. Verted Straight, PTP Laban Street, Ikampanya nyo rin ho PTP sila, ha? Huwag lang ho Laban tayo Street, basta-basta mga butante PTP dito. Laban Street, Ikakampanya ho natin sila lahat. PTP Laban Street, PTP Laban Street, PTP Laban Street, PTP Laban. Ayun na nga mga kababayan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. At dito sa video na to, papakinggan ho natin ang mga banat nitong si Atty. Vic Rodriguez dyan sa nangyayaring malakihang rally. Dyan sa... saan nga kasi doon, nakalimutan natin ang pangalan. Basta, napakarami hong tao talagang dinumugo ang ating mga kandidato. Diyan sa... saan na nga ba yun? Ayun, ayan ho palang rally na yan sa Osamis Oriental. Grabe, napakarami hong tao talagang dinumugo ang ating mga kandidato. At dito rin ho sa video na to, papakinggan ho natin ang ating fighter sa Senado. Yan ho ang ating kasangga pagdating sa paglaban sa korupsyon. Yan si Atty. Vic Rodriguez. Magkakaroon na ho tayo ng isang senador na kung saan hindi magiging ika nga sunod-sunuran sa kagustuhan ng mga nag-aaring uri dyan sa House of Representatives at Senado pagkapanahon ng budget. Ayan ho si Atty. Vic Rodriguez. At ito ho, isinusuyo ko ho sa inyo itong si Pastor Apollo Kibuloy. Kahit nasa piitan ho yan,
ang puso ho niyan nasa sambayan ng Pilipino. Tayo ay nakakasigurado pagka ito na upo sa Senado, hindi ho yan magnanakaw. Kagaya ng mga kandidato nila dyan sa alyansa ng mga mambubudol. Yan ho, hindi ho tayo sigurado. Mantakin nyo, pagkampanya na nga lang ho nila, ibinenta pa ho nila ang kanilang mga prinsipyo dito kay Marcos Jr. Ano pa hong mapangahawakan natin dito sa mga tao na to, dyan sa mga taga-alyansa, kung ngayong eleksyon pa lang, naglabasan na ang kanilang mga tunay na kulay. Heto na ho mga kababayan, rekta na ho tayo dito kay Senador Amy Marcos. Pakinggan ho natin to. Good morning! Yun. Mali pa yung Nako, eto na ho ang ating Senator Amy Marcos. Paminaw sa Bomborad, Cebu. Kumusta kamuntanan? Kaning adlawa? Bombo, Chrissy, kumusta na? Dito mga kababayan, ibubulgar nitong si Amy Marcos kung gaano ka pakialamero yang si Chis Escudero. Kung maaari lang ho palang pigilan niya, kung pwede lang pala na hindi na matuloy ang hearing na yan, diyan sa komite nitong si Senator Amy Marcos, gagawin ho pala ng niyang si Chis Escudero, pambihira. Nagpapirma na supina, hindi pinirmahan. Nagpapirma ng contempt, hindi pinirmahan. Ano ibig sabihin nun? Diba? Lahat na lang ng mga bagay na kung saan itatamaan yung kanyang amo sa Malacanang, pinipigilan itong walang yang si Boy Kilay. Ayo dyan. Tuloy natin. Oo, diri sa Cebu, maayo kay itong gawin Bira, labi na oo. sa karos kaimtang sa itong panahon na kabumbong Senator Amy Marcos, ma'am. Yes, kumusta na kayo? Ano ng balita? Oo. Alright, dito po sa Cebu, unang katanungan po kabumbong Senator Amy, ma'am. Katatapos lang nung ikatlong pangdidig ng Senado noong nakaraang linggo lang. So marami, maaari nyo ba na ibahagi ang mga bagong natuklasan po dito? Mula dito po, ma'am, Senator Amy. Well, Yes, syempre, Chrissy. Marami tayong nabalitaan at nakakita na bago talaga. Unang-una, hindi talaga March 11 lamang nung dinampot si Presidente Duterte. Hindi yan yung first time na talagang alam nila mangyayari. Matagal na palang plano to kasi yung pag-umpisa, yung Mayo, matapos yung mga tuloy-tuloy na maisog, nag-umpisa na yung DOJ magkaroon ng briefing tungkol sa warrant of arrest ni Presidente Digong. Pagkatapos noon, kitang-kita naman na meron na silang idea kung paano babalik sa ICC kung kailangan. Pagkatapos noon, nagsimula na yung Quadcom sa Congress. Naku, tuloy-tuloy pala ito. At noong October pa last year, nagdatingan na yung mga ICC dito sa Pilipinas. So makita natin na talagang hindi naman ito agad-agad na biglaan, hindi naman sila nagulat kasi matagal na pala sila nakikipag-usap sa ICC. Kaya sana, nagsabi sila ng totoo, mas madali sana, no? Ayun, kaya nakita natin na may plano pala talaga mula pa sa umpisa. Sabay-sabay, tuloy-tuloy yun DOJ, ICC dumating, Quadcom, Senate Blue Ribbon. Ang dami, may iba't ibang investigasyon sa Pero pagka ganito ginagawa ni Senator Amy Marcos, natutuwa ho tayo, no? Kaya kung gusto nyo ho siyang iboto, kung gusto nyo sundin ang pag-i-endorse ni VP Sara, hindi ko naman ho kayo kukontrahin. Boto nyo ho yan, karapatan nyo yan, kung sinong gusto nyo iboto, yun ho. Pero ito ho, medyo meron ho tayong batas militar dito sa isa na to. Itong 10, hindi nyo ho ako pwedeng kung hindi nyo rin lang naman, kung meron kayong tatanggalin dito sa 10 na to, hindi ho tayo magkakaintindihan dyan. Magkakaproblema ho tayo dyan. Kung meron ho kayong isang tatanggalin dito sa 10 na to, hindi pwede sa atin yan. Masasite in contempt kayo dito sa PH update. Hindi ho ubra sa atin yun. Kung nandito kayo at naniniwala kayo, bagay, kung hindi naman ho kayo magpupunta dito, kung di kayo taga-suporta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung di ho kayo tunay na nagmamahal dito kay Tatay Digong. Nandito kayo, so itong 10 na to, wala nang maraming tanungan, wala nang maraming cheche-bureche. Yung mga tanungan, sagutin nyo na lang doon sa mga kapamilya, kaibigan nyo na ikakampanya nyo itong ating mga kandidato. Pero tayo dito, matagal na ho tayong nagkakasama-sama. Alam nyo na ho, itong mga kandidato na to, talagang makikipagbalagbagan ho yan para dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kailangan nyo ho ba ng isang kandidato na kung saan talagang makikipagbalagbagan, tatayuan niya kahit na sinasalangsang ho siya ng buong madlang sambayan ng Pilipino. Nandyan ho itong si Congressman Rodante Marcoleta, kahit na lahat
hindi siyang ayon sa kanya, basta alam niya na nasa tama siya, sigurado ho tayo, tatayuan kayo ng mama na yan. Sigurado ho tayo. Yan si Congressman Rodante Marcoleta, one versus all ho siya dyan sa House of Representatives. Meron ho siyang kapanalig. Pero pagka tumayo ho siya, kahit wala ho siyang katabi, isasalaksak niya ang kanyang punto de vista sa mga hearing na kinakandak dyan sa House of Representatives. Tanggalan na ng mic, kuhanan na ng hopya, lahat-lahat. Pero pagkatama, tatayuan ng mama na yan. Ayan o, number 38 sa balota. Hindi ko na ho kailangan ipaliwanag sa inyo yan. Kaya ang sinasabi ko lang ho dito, kung talagang datihan na kayo dito sa PH Update, ikampanya nyo ho. Mag-pyramiding scheme tayo. Yung mga pinagkampanyahan nyo, para bumuti, umayos ang ating mga kinabukasan, ikampanya mo yan sa 10 kaibigan mo, kakilala mo, i-share mo sa social media. Kumbaga, i-jollibee mo na lang sila pagkatapos ng election, di ba? Ganun na lang ho gawin natin. Uy, tropa mo. Tropa, ito yung listahan ko. Kung bahala sa'yo mamaya. Basta mo lang. Yan lang pakiusap ko sa'yo. Hindi naman vote buying yung kaibigan mo yun di ba? Mamaya i-explain ko sa'yo kung bakit kailangan nating iboto yung mga kandidato na yan. Burger ka sa akin mamaya. Di ba? Ganun lang ho kasimple yan. Ang importante ho dito, mapanalo natin ang 10. Nakikita ho natin yung momentum nung mga taga-alyansa unti-unti na hong bumababa. Unti-unti na hong naglulupaypay ang kanilang persa ngayong mga panahon na to. Habang ang ating mga kandidato, umaalagwa ho silang lahat. Yaang si Senator Bato, yaang si Senator Philip Salvador, wala ho tayong matutulak kabigin dyan. Lahat ho yan. Pagka napunta sa Senado, maging ito, kahit nasa piitan ho itong si Pastor Apollo Kibuloy, pag yan napunta sa Senado, sinasabi ko sa inyo, maghahalo ang balat sa tinalupan. Lahat ng mga nangyayaring kamalian dito, mapag-uusapan yan, ika nga. Hindi para gantihan para hindi na maulit sa mga susunod na panahon. Yan ang pagdating sa BICAM. Naku, yan si Atty. Vic Rodriguez. Mag-vlog tayo doon, Atty. Vic. Mga na yan, mga crocodile na yan. Mag-vlog tayo doon. Doon sa BICAM, di ba? Closed door yon, walang pwede pumasok. Mag-vlog tayo doon. Isangkot natin ang sambayan ng Pilipino dyan sa visit na BICAM na yan. Sila lang nag-uusap. Tapos kulang pipirmahan nila. Ang bihira pagka nga naman tinamaan ka ng mga bangag na leader, Kaya ito ho, yan mga kandidato natin. Please, suportahan ho natin. Duterte. Ngayon, kung gusto nyong nasa sa inyo yun, yan si Senator Amy Marcos, basta ako, ang ko lang dito, talagang layunin ko lang, para sa akin ito yung ginawa kong misyon para sa sarili ko. Na hanggat maaari, maipanalo natin itong 10 na to. Para sa akin yun, sarili ho natin yun dito sa PH Update. Ngayon, nasa sa inyo yan kung tutulungan nyo ho ako. Kung tutulungan nyo ako, maraming salamat, magpapalakpakan tayo dyan. Diba? Itong 10 na to, bahala na kayo sa dalawa. Kayo na kung bahala dyan. Nasa tamang kaisipan na kayo, nakikita nyo nangyayari sa ating bansa. Ito lang 10 na to, okay na ako doon. Masaya na ho tayo doon. Police, naku talaga naman. I see. Oo. Senator Amy Marcos, ma'am, ang pagkakaalam ko, may na-contempt daw po kayo sa hearing, Senadora? Sino at ano pong dahilan po ng pag-contempt nito sa kanila? Well, nakita natin si Ambassador Lacanlilaw, kasi nagkikwento siya na siya daw yung nag-oversee ng operation. Siya ang sumalubong kay Presidente Digong at sinalubong niya galing sa airport, galing sa Hong Kong. Nandun na daw siya sa Bukanan, sa airport, tapos tuloy-tuloy niyang dinala hanggang sa Villamor, tapos tuloy-tuloy din siya hanggang sa The Hague. Tapos tinatanong, paano yung doktor ni former President Duterte? Sabi niya, ay hindi ko nakita. Yung abogado, pinapasok ba si Inday Sara? Hindi ko nakita. Lahat na lang hindi niya nakita. Anong klaseng oversee doon? Sabay-sabay. Paano dinala ba siya sa husgadong Pilipinas? Again, dito sa mga detalyeng naglalabasan na to sa Senado, dyan sa hearing na yan, itong si Senator Amy Marcos, pinapalakpakan ho natin siya. Diba? Kasi yung mga detalye na yan, kung di dahil sa hearing na yan, hindi naman nung maiintindihan, malalaman ng mga ordinaryong Pilipino. Pero kung iboboto, ibang usapan ho yun. Bilang isang senador na nanindigan,
ngayong mga panahon na to, sa mga kabalbalang nangyayari ngayon sa ating pamahalaan, pinapalakpakan ho natin itong si Senator Amy Marcos. Pero yung pagboto sa kanya, dalawang magkaibang bagay ho yun. Dalawang magkaibang bagay. Diba? Pilipino. Kasi yan ang kanyang karapatan. Tinatanong, naku, hindi daw niya alam. Paano hindi niya alam nandun siya? Harap-harapan siya nagsisinungaling. Grabe talaga. So, nayamot na si Senator Bato. Sabi ni Senator Bato, naku, tanggalin na yan. At i-contempt yan, harap-harapan na bakakon. Ano ba yan? Bakit tila po may pagkakaiba sa proseso ng pag-contempt sa Kongreso at Senado? Ito ang napansin ng karamihan buhat ng pagpapalaya ni Senate President Escudero kay Ambassador Lacanilaw, Senador, at ang pag-issue ng show. Noong pinakawalan tong si Lacanilaw, siguro tiningnan niya yung yung mga opisyal sa sa Senado. Ganyan ako katigas. Kinontempt ako ni Bato at ni Amy. Eto, lalabas lang ako, parang walang nangyari, di ba? Gandang niyan, president, ika nga. Pagka ikaw high profile, kasama mo magkape si Lisa, ganun-ganun na lang. Pagka ikaw na-contempt, hindi pipirmahan yan ng Senate President. Yan ang mga naglabasan sa social media. Kasama hong nagtiti-time nitong si Lisa, yung si Marcos Lacanilaw. Hindi ko gawa-gawa yun. Hindi ko fake news yun. Yung selfie, normal lang yun. Marami nakikipag-selfie. Normal lang yung selfie. Ang sinasabi natin dito, yung sasama ka, makikipag-tea time ka kay Lisa. Hihigop-higop kayo ng tea. Diba? Ibang usapan na yun. Kape-kape, merienda. Ibang usapan yun. Dapat ka muna, kalibel ka nitong si... anong pangalan? Yung tinatawagan nitong si hello Louie, mga ganun dapat ang level mo bago ka pwede makipagkape kay kay Lisa, di ba? So order. Anong tanong ng mga tao ay pwede pa pala sa ganon? Ang alam ko, hindi pwede. Tama ang mga Nako. tao, hindi pwedeng rini-release na ng basta ng Senate President. At wala naman show cause order sa aming mga rules. Nagulat Nako. na ako ang pwede lang. Kasi ang contempt order galing sa committee. Dapat yung committee mismo ang nagsasabi kung talagang may contempt order o hindi. So pag nag-contempt yung committee rin ang magbabaliktad noon. Hindi nakikialam ang Senate President. Nagulat nga ako. At itong show cause, wala namang ganyan. May show cause lang pag indirect contempt, ito harap-harapan, direct na direct. Yari ka dyan, cheese. Binubulgar na nitong si Amy Marcos kasi maging tayo nagulantang doon sa na yun. Doon sa ginawa nitong si Cheese Escudero, dapat bago ka palayain, dumaan ka muna sa komite. Pupukin muna ni Amy Marcos yung martilyo. Your contempt is being lifted, ganon. Gaganunin ka bigla niyan, di ba? O babasahin nila yung rules nila. Base dito sa Article 10, ganito, ganyan. Contempt lifted. Pwede ka na lumaya. Ngayon, pagka i-contempt ka, babasahin na naman. Base sa dito sa Senate Rules number, ganito, ganyan. Nagsinungaling ka, you are cited in contempt. Ganon, di ba? Di mo natin nakita yan. Basta pinakawalan, show cause order. After 5 years, paliwanag ka dito. Kapal ng mukha nitong si Jesus Escudero, binaboy ho niya Senado. Kaya nagulat kami at talagang labag maski sa sariling rules ng Senate. Ako hindi ako mahilig ng contempt kahit kailan. Hindi pa ako nagko-contempt, hindi pa ako nagde-detain. Ayoko kasi ng ganyan. Hanggat maaari, pipilitin ko lumabas yung katotohanan. Kaso, pabalik-balik ako kay Ambassador Lacanilaw. Talagang hindi talaga pumipiyak. Talagang tuloy-tuloy yung pagsisinungaling. Hindi ko kinaya. Kaya lang, eto nga. So naiintindihan mo na ngayon, Senator Amy, bakit ang lakas ng loob niya na harap-harapang nagsisinungaling yung lalaki na yon. Di galing sa akin nagsisinungaling, galing sa kanya. Yan ang findings nila doon sa committee niya na merong falsifikado mga testimonya nitong sila Lacanilaw. Alam mo na, siguro pagka hindi mo pa naman naintindihan ngayong mga panahon na to kung bakit parang ganun-ganun na lang kung makapagsinungaling yan si Lacanilaw. Alam mo niya, kung sakaling ikukulong niyo siya, maya-maya, lalaya din. Pangyayari ni Senate President, biglang pinalaya. Naku, baka nautusan yan. I see, oo. Senator Amy Marcos, ma'am. Hoy, si Escudero, baka nautusan ka daw. Sino nag-utos sa'yo?
Yung kasamang magkape nitong si Marcos Lacanilaw? Marami pong nagtanong, magkakaroon pa po ba ng ika-4 na hearing tungkol po sa ganitong isyu? Ano pa ba Nako. ang maasahan mula sa hearing ninyo po sa Senado po, Senator? Well, ang ating mga senador, gusto sana nila magka-4 na hearing. Ang problema ko, wala na naman sisipot na testigo kasi ilang beses na tayo tumawag kung sino ang nakakaalam tungkol sa ICC na dumating dito. Abay, walang nagtatapat, hindi daw nila alam. Sa DOJ, hindi daw nila alam. Yung buong Intel, naku, tambira ka naman. Talaga naman, sa bilyon-bilyon na ginagastos natin sa intelligence, kahit isa, walang nakakaalam na sandamakmak na pala ng mga foreigner, investigator, lawyer ng ICC, nandito na. E paano, sino kaya ang magiging testigo ko? Yan ang aking problema. Maski tungkol sa eroplano, walang nagsasabi. Ang labo-labo ng kwento, biglang hindi sumipot si Secretary John Vic Remulla na siya nagsabi, chartered by the Office of the President. E paano natin malalaman kung walang testigo? Kaya nag-iisip-isip pa ako at higit sa lahat, ang hirap-hirap dahil kitang-kitang hinaharang ni Senate President Cheese, hindi Nako! pumipirma ng sampina kahit nakailang Nako po! issue na ako, hindi Yari tayo pumapayag dyan. sa contempt, pinapalaya. Paano ba naman ito? Talaga namang hinaharang Aray itong ko po. investigasyon. Ayaw nilang malaman ang taong bayan ang katotohanan at O ibig sabihin, kasabot na tong si Chis Escudero kasi ayaw niyang papuntahin eh. Di ba? Ang dating parang pinagtatakpan na rin ho ng inyong pinuno. Nagtatanong tayo, ang dating parang ganun na. Ganun na ho ba ngayon ang kalakaran sa Senado? Pinagtatakpan na mismo ng Senate President. Sabi nitong si Senator Amy, ayaw pirmahan ng subpina, ayaw pirmahan ng contempt. O anong gustong gawin ni Chis Escudero? Talagang maghatid na lang ng champagne dito kay Lisa Araneta. Anak ng to. Wag naman ho. wala na rito ang ating Pangulong Duterte. I see, oo. Senator Amy Marcos, ma'am, nabalitaan namin na meron daw kayong panukalang libreng pagpapalibing. Baka pwede niyong talakayin Ay, ito para alam ng mga karamihan sa Ayun na nga mga kababayan, okay na ho tayo doon. Libreng pagpapalibing. Nako. Matindi ang pagpapalibing na yan. Okay, dito na ho tayo kay ano. Ano ho to eh. Ika nga, dito ho tayo kay Tatay Digong. Di ba? O at least sinabanggit na yun. Meron palang ano yan. Merong programa ito si Senator Amy na libreng pagpapalibing. Pero gusto lang naman natin marinig kung ano yung mga punto de vista niya doon sa hearing. Yung ano niya, programa niya, marami naman nanood dyan sa Bombo Radio. Dito na lang ho tayo kay... Hindi. Palabas natin kayo naman, parang kayo naman, maliit na bagay. Senator Amy, paliwanag mo. kikinig natin po. Paliwanag. Bigyan na konsensya si PH. Na-konsensya si PH update, no? Sige na, bigyan mo na ng isa. Yan, yung Ay, isa. tama yan. Naku, yung Oh. libreng-libing nakakatuwa dahil Oh. kasi nga, naisip ko, ang mahal-mahal ng mga bilihin, mahirap Libing. mabuhay. Naku, talaga naman, mahirap magkasakit. Mas lalong mahirap mamatay. Naku, talaga naman, ang mahal-mahal. Kaya Correct. nakakabahala at pinasa natin isang batas na sana, yun nga, na magkaroon ng libreng libing para sa ating mga mahihirap. Yung pinakamahihirap natin, gagawa ng kontrata ang DSWD sa iba't ibang funeral parlor. Pinakamura, obligado lahat na magkaroon ng indigent funeral package. At yan ang gagamitin tuwing may mamamatay. Kasi Yun. Kung etong si... ano na to ko? Kung etong si Senator Christopher Bongo, Malasakit Center from womb to tomb. Servisyo ng pamahalaan natin ng from womb to tomb. Mula pagkapanganak hanggang mamamatay. Servisyo lahat. Ayoko na sa earth. Kung ito si Senator Bato de la Rosa, Senator Christopher Bongo, manganganak ka, o kailangan mo ng yung kapanganak mo, di ba? O may nagkakomplikasyon, nagurgur yung bata. Siyempre, kaya ka nga lumapit sa Malasakit dahil wala kang pampanak. From womb, diretso ka kay Senator Amy Marcos sa Purinarya. Siya Dapat trabaho talaga. Bigyan naman nun natin ng dignidad yung pamilyang Pilipino. Hindi ko binabanatan, palakpakan natin ang programa na magkaroon ng kakayahan na ipalibing ang kanilang mga patay.
No, bigyan ho natin. Pero maganda yan. Maganda yan. Ha? Huwag niyong masamain ang sinasabi ko. Pero mas maganda kung bibigyan ng dignidad ang mga Pilipino na kahit yung patay na lang, magkakaroon ng kakayahan ang bawat isa na magpalibing ng kanya-kanya nilang mga patay. Pero, palakpakan natin yan. Yan ang tinatawag natin na serbisyong from womb to tomb. Okay yan. Saludo tayo dyan. Oh, dito na tayo kay Atty. Vic Rodriguez. Ito talaga, siyempre, ano pa mga saan natin dito sa ilalatag dito ni Atty. Vic, di ba? Siyempre, pandiinan na naman. Atty. Vic, salansanin na yan. Mahalagang paulit-ulit nating sabihin yung Duterte sapagkat kami ho ay naririto ngayon ang mga Duterte approved, Duterte endorsed, and Duterte certified senatorial candidates. Kami po'y naririto umaharap sa inyo at mahigpit na makikiusap. Suportahan po ninyo ang Duterte. Saka napakaganda ng ginawa ni Tatay Digong dito. Tipong, magiging mas effective kami kung kumpleto kami. Diba, dito natin nakita yung totoong unity. Palakpakan natin. Dito natin nakita yung totoong unity, di ba? Unity. Hindi unity, unity. Tingnan nyo, walang pataasan ng hihi sa kanila. Hindi walang bida-bida na, ako magaling, ako yung the best, ako dito yung the best dito. Hindi. Opening salvo pa lang nila, paulit-ulit natin, suportahan ang Duterte. Galing, di ba? Duterte, walang pataasan. Ibig sabihin, pag nagpunta sila sa Senado, magkakaroon ng harmonious working relationship. Ngayon kasi, nakikita nyo ba yung harmonious na pagtatrabaho sa Senado? Ayaw pirma ng supina, ayaw pirma ng contempt. Anak ng toko, anong mangyayari sa Pilipinas? Pagka mayroong kontrobersya, kunyari, itong si Kong Dante, supinan nyo yung na yan. Power generator paputayin nyo sa Senado. Naglabi sila, naglabas ng bilyon-bilyon para papapirma yung supina kay Chis. Ayaw pirmahan. Anak ng tokwa, di naman pwede yun. Kunyari sabi nitong si Atty. Vic Rodriguez, patawag tayo ng hearing. Dinuloko tayo dyan sa budget na yan. Yung mga involved na tao, kausapin natin dito. Dahil malapit dito kay Tambaluslos at kay hindi na naman pipirma ng anak ng toko. Interparliamentary courtesy. Yeah. Siyempre, i-invoke nila yun. Kayo naman, oo. O yung mga ahensya ng pamahalaan, halimbawa ng DSWD. Sabi nitong si Atty. Vic, tawag niya yung DSWD, tanongin natin dito sa mga programa na to. Ng toko, anong nangyayari sa pondo ng Pilipinas? Pinaglalaroan niya, di ba? Yan, tawagin niyo sila. Anong gagawin ni Chis? Hindi pwede yan. Hindi pwedeng subpina yan. Mayayari, baka sabunutan ako ni di ba? Ano mangyayari sa trabaho ng senador? Hindi ho magiging effective ang ating mga senador kung ang kanilang Senate President falsipikado. Anak ng towa. Hindi galing sa atin, ayaw pirmahan. Galing kay Senator Amy Marcos. Dito sa ali na to, yan. Nakinig lang ho tayo dun sa sinabi niya. At doon, tayo nagre-react ngayon. Baka sabihin, fake news pinirmahan naman, kesyo ganito, kesyo ganyan. Hindi. Galing yung kay Senator Amy. Paano natin susolusyonan yung mga problema? Paano natin i-address yung mga problema ngayon sa ating bansa? Kung yung mismong mga opisyal na dapat susolusyonan o magkakaroon ng pagkakaisa sa Senado, hindi yung nangyayari yun. Nagkakaisa sila na pagtakpan yung mga kabalbalan ng administrasyon. Yun ang maliwanag ngayon. Nagkakaisa ang Senate President at ang mga taga-executive para pigilan o para hindi mapag-usapan, para hindi mabulgar yung mga anomalyang ginawa nila dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun ang malinaw ngayon. Ngayon, kung gusto ko nating matuldukan na yung mga kabalbalan na yan, kaya yan si Chis Escudero, alam nyo, nangangampanya rin siya ngayong oras na to na wag iboto itong Duterte. Marami hong nangangampanya ng mga politiko na hindi maupo itong mga kandidato ni Tatay Digong. Sa totoo lang. Marami ho. Bakit? Dahil pagka naupo itong mga to, maghahalo ang balat sa tinalupan. Welcome to the jungle tayo dyan sa Senado sigurado. Anak ng toko Lahat ng mga kabalbalan dyan, ay naku po, maghanda-handa na kayo. Anong numero? Duterte na to.
10 na sila, papasok pa lang sila dyan, 10 na. Kaya hindi nila kailangan makipag-ungguyan sa mga dadatnan nila. Kung meron silang gustong ipasa, kaya nila kasi may numero sila. Kaya, yan ang lakas na ilinatag sa atin ni Tatay Digong kahit wala siya dito sa Pilipinas. Kahit wala siya dito, iiwanan ko kayo ng mga kandidato pagka naupo sila dyan. Sa tingin ko naman, Atty. Vic, kung sakaling merong sumasablay sa mga kasama niyo dyan, kung sakali man, alam natin wala sasablay. Kung sakali man, maaani niyo siya, makukumpronta niyo bilang Duterte candidate. Parang parang taliwas tayo sa prinsipyo yung pinaglaban natin ng kampanya. Siya, di ba, saya nun kung gano'n ang mangyayari dito sa Duterte. Hindi nila kailangan makipagplastikan dun sa mga dadatnan nila sa Senado. Kasi kumpleto na ho sila. Kung meron silang gustong salansanin, masasalansan nila. Kung gusto nilang gawing Senate President yan si Tatang Marcoleta, kaya nilang gawin. Biglang naging Senate President, di ba? Sino bang gagawin natin Senate President dyan? O si Senator Christopher Bongo? Hindi, abogado talaga. Para talagang masasalansan niya. Para yung 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 taga Tacloban, manahimik siya. Senate President, si House of Representative Tambalus Ross, Senate President, Tatang Marcoleta tayo. Anak ng toko. Yari kayo dyan. Kinakailangan po natin ng sapat na bilang sa Senado. Di na ako sisigit dito, no? Ako aalis na para solido na lang ho tayo dito kay Atty. Vic Rodriguez. Bye-bye. Tuloy-tuloy lang ho yan. Tuloy-tuloy lang yan. Kinakailangan na meron tayong tamang representasyon sa Senado. Alam kong nalalaman ninyong lahat na nasa maling direksyon ang ating bansa. Dahil sa pagmamalabis ng Marcos administration. Kanya naman ako ay humaharap sa inyong gabi, nakikiusap kung ayaw na ninyong mabudol muli. Kung ayaw na ninyong mabudol muli, dalhin ninyo ang Duterte sa Senado. At habang papalapit ang May 12, 2025, araw ng halalan, huwag ninyong kalilimutan kung paano sinalaula at sinalbahe ang pagkatao at karapatang pantao ng kapwa natin Pilipino na ang pangalan ay Rodrigo. Alam ho ninyo mga kababayan, dito sa El Salvador City, ang trabaho ng gobyerno ay proteksyonan ang buhay, ari-arian at kalayaan ng kanyang mamamayan. Hindi trabaho ng gobyerno isuko ang sarili niyang mamamayan. Hindi trabaho ng Republika ng Pilipinas ihandog ang kapwa niya Pilipino sa kamay na naglalaway na banyaga diyan sa ICC. Huwag ninyong kalilimutan ang mga nagtraidor sa Pilipino. Para nang sa ganon, hindi na tayo mabubudol muli. At nanganganib ang ating demokrasya. Alam mo ninyo, kapag ka ikaw ay magsasalita ng isang lehitimong saloobin na hindi sang-ayon sa pandinig ng Marcos administration, ikay sisikilin, ikay gigipitin at pilit na bubusalan. Delikado yan pagdating sa ating demokrasya. Nakita din natin kung paano pinagtatangkaang nakawin ng iilang elitistang kongresista ang posisyon ng pangalawang Pangulo kay Vice President Inday Sara Duterte. Huwag kayong pumayag mga taga Mindanao
Isinuko na ang kapwa natin Pilipino. Isinuko na ang kapwa nyo taga Mindanao. Inihandog na mistulang alay sa mga banyaga dyan sa ICC. Magtulong-tulong tayo, wag natin ipanakaw ang posisyon ng pangalawang Pangulo sa mga iilang elitistang kongresista. Kaya ngayong darating na May 12, ako po ay nakikiusap sa inyong lahat. Kilala naman ninyo kung sino-sino ang nagtraidor sa kapwa natin Pilipino. Kilala naman ninyo kung sino-sinong kongresista ang pumirma diyan sa huwad na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Maaari ba sa May 12, sisantihin na natin ang lahat ng pumirma diyan sa impeachment laban kay Inday? Palitan na natin ang lahat ng pumirma diyan sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Maaari po ba yan? Kinakailangan natin magsama-sama nang sa ganon ay hindi na tayo mabudol muli. Uulitin ko, kinakailangan naiintindihan po ninyo what is at stake for our country this midterm election. Not just for you, not just for me, but for our country and for the Filipino youth and the Filipinos that are yet to be born. Kinakailangan natin protektahan ang ating kasarinlan. Dito lang sa Pilipinas, hinahayaan ang isang banyagang jurisdiksyong makialam, manghimasok sa ating judicial process. Ako ho ay nandoon sa airport noong March 11. Isa lang ho ang hiningi ni Pangulong Duterte nung siya ay sapilitang kinukuha. Isa lang. Dalhin siya sa korte. Dalhin siya sa korte. Subalit yan ay pinagkait ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Ito po sana ang gawin nating sukatan, ang gawin nating batayan sa ating pagpili ng ating mga bagong leader ngayong May 12, 2025. At sa pagpili ng mga leader na yan, siyempre, dito sa ating probinsya, ihatid natin sa Kapitolyo ang tunay na mag-aaruga sa inyong lahat, ang ina ng ating probinsya, si Gobernadora Juliet Uy. Katulad po namin, hindi lamang kaya ng isang senador. Kanya kinakailangan din ng katuwang ni Gobernadora pagdating sa paglilingkod dito sa probinsya. At dito sa El Salvador, hindi magaganap ang ating paghaharap. Napakaraming tao, maraming salamat sa inyo. Huwag niyong kalilimutan ang susunod na ama ng ating lungsod, Mayor Makmak Tan! At ang kanyang buong puwersa. Ganon din ho, ako po'y muling nakikiusap, vote straight Duterte. Huwag po ninyong kalilimutan ang aking mga kasama, Dr. Richard Mata sa Senado. Siyempre, ang taong malaki na ang sakripisyo, kasama kong lalaban sa korupsyon at ang kanyang Exhibit A ay yung Kingdom of Jesus Christ dyan sa Davao. Huwag nating pababayaan, huwag nating kakalimutan, Senador Pastor Apollo Quiboloy. At dahil ang trabaho po ng mambabatas, ang trabaho ng senador, hindi mamudmod ng AYIX, hindi mamudmod ng AKAP. Ang trabaho
ng mambabatas, ang trabaho ng senador ay bumalangkas ng mga batas. Magpasa o mag-repeal o mag-amyenda ng mga batas. Kanya kinakailangan natin yung may mga paninindigan, kinakailangan natin yung mga kapwa ko abogado, dalhin natin sa Senado, Attorney Raul Lambino. Nandyan din ang nag-iisang kandidato natin mula sa Visayas, Attorney J.B. Hinlo. Huwag din ho ninyong kalilimutan si Attorney Jimmy Bondok, ang isa pang mahusay na abogado, matagal ko ng kaibigan, si Senador Dante Marcoleta. At siyempre, ibalik natin sa Senado, Senador Bato de la Rosa. Ibalik din natin sa Senado si Senador Bongo. At siyempre, ibalik din natin, not the last but not the least, ang totoong kaibigan at sincero, si Senador Philip Salvador. Muli ho, ako'y nakikiusap at lumalapit sa inyong lahat. Tulungan po ninyo ang Duterte. Itama po natin yung landas ng ating bansa. Kapag mali ang direksyon ng ating bansa, hindi tayo makakaasa na tayo makakapunta o makakatungo sa ating tamang destinasyon. Subalit may panahon pa. Gamitin natin ng tama ang ating karapatang bumoto ngayong May 12, 2025. Tulungan ninyo ang Duterte. Tulungan po ninyo ang inyong lingkod, Attorney Vic Rodriguez, number 56 po sa balota. Madali pong tandaan ang aking numero. Number 5656. Madali pong tandaan, 56, hindi siya utang. 56, hindi siya pautang. 56, hindi siya pabigat. 56, tratuhin nating lahat na ating kolektibong puhunan patungo sa mabuting lipunan. Muli ho, maraming salamat. Tulungan po ninyo akong mangampanya, ipakilala, ikampanya po ninyo ako sa lahat ng inyong kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, kabarangay, kaprobinsya at kilalang Pilipino saan man bahagi ng mundo. Huwag po ninyong kalilimutan ang Duterte nang hindi na tayo mabudol muli. Yang Duterte o Team Suka, paulit-ulit kong sinasabi, itong Team Suka, itong Duterte, itong PDP laban, ito ang kalaban ng mga patuloy na nambubudol sa mga Pilipino. Muli ho, ako po si Attorney Vic Rodriguez, Pilipino, abogado, maisog, senador ninyo. Maraming salamat at magandang gabi po sa ating lahat. Ang tiling number 1. Tama ako o mali? El Salvador, tama ako o mali? Senator, re-electionist, Ronald Bato de la Rosa, number 2 sa survey. Mananatiling number 2, tama ako o mali? Tama ako o mali, El Salvador? Ngayon, ang tanong ko sa inyo, hindi na mawawala ang re-electionist. Ay, mabuang ko, oy. Pwede niyo po magtulungan ang 8 pang PDP senatoriables. Yung pong isa, nanggaling pa ng bundok, bumaba po dito upang kayo'y maabot. Isang
isang napakatalinong tigabundok, pero pumunta ng El Salvador para kayo'y makapanayam ngayong gabi. Isang napakagaling na tao, mabait na tao, may dignidad, may prinsipyo, Attorney Jimmy Bundok, na tiga Bundok. Tutulungan nyo, hindi? Tinuod? Okay. Sunod. Tiga Visayas. Ilonggo ni. Matalino. Sobrang prinsipyo. Walang korupsyon. Matatag. Attorney J.B. Hinlo, numero 30 sa balota. Tulungan nyo? Tinod! Tutulungan nyo? Galing sa puso nyo? Susunod, tiga Pangasinan, international lawyer, matagal na sa PDP, hindi kumalas, kinukuha na doon sa kabila, tumanggi, dahil mahal niya si Tatay Digong at mahal niya kayong lahat. Attorney Raul Lambino, numero 34 sa balota. Tutulungan nyo? Hindi. Yun totoo. Tutulungan nyo po ba? O hindi? Tinod! Susunod. Isa pang napakagaling na mambabatas sa Kongreso. Para sa akin ito pinakamagaling. Ngayon tumatakbong senador. Isang matapang na abogado. Itong abogadong ito yung nakikipaglaban para kay Inday Sara. Siya ang lumalaban sa Kongreso para kay Inday Sara. Congressman, soon to be Senator, number 38 sa balota, Rodante Marcoleta. Tutulungan niyo? Hindi. El Salvador, paramdam niyo sa akin ang mga puso niyo. Tutulungan niyo ba o hindi? Tinod! Okay, move on tayo. Doktor Marites. Pero doktor, ang laking kumita nitong doktor na to, masaya na siya. Pediatrician po itong doktor na to. Wala siyang pakialam sa politics. Noon. Pero alam nyo, nung mag-medical mission siya for the first time, sa bundok, nakita niya ang realidad. Nakita niya ang mga may sakit na ayaw magpagamot dahil walang pera. Nakita niya na nagpipitas na lamang ng mga dahon. Dahon na pinakukuluan at kinakausap pa yung pinakuluan. Pagalingin mo ako para magpagamot. Tandaan nyo, ang Diyos hindi natutulog. Babangon muli at magiging senador si Pastor Apollo Kibuloy, numero 53 sa balota. Tutulungan natin o hindi? El Salvador, ang puso ko ay puso nyo. Tutulungan natin o hindi? Pastor Apollo Kibuloy, numero 53 sa balota. Susunod, nagsalita na dito kanina. Pogi, matangkad,
matalino, matapang, may dignidad, maisog, numero 56 sa balota, Attorney Vic Rodriguez, tutulungan hindi! El Salvador, tutulungan hindi! Tinood! Totoo yan, ha? Walang bawian yan, ha? Tutulungan nyo silang lahat. Totoo yan? Totoo ba yan? Eh, paano naman ako? Ako ba tutulungan nyo rin? Ako ba tutulungan nyo rin? Alam nyo ba kung ano numero ko? Hindi ko makita numero ko, si Vic ang kaharap ko. Ano numero ko? Hindi ko po marinig. Ano po? Ano po? Bingo! El Salvador, si Philip Salvador is so blessed to be here tonight. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Ang ganda ng nangyayari sa aking buhay ngayon. Sa aking mga pinagdadaanan, kasama ang magigiting na mga kandidato bilang senador ng PDP laban. Masikip ang aming pinagdadaanan. Pero sa tulong nyo, luluwag lahat para sa amin. Mabuhay ang PDP laban! Mabuhay ang El Salvador! Mabuhay si Mayor Macbactan! Mabuhay si Consi Kerly! Mabuhay si Board Member Princess Emano! At mabuhay ang Pilipinas. Ako po si Philip Salvador, hindi abogado, hindi doktor, hindi engineer. Ako'y isa lamang artista. Pero ako yung artistang magiging epektibong maglingkod at magserbisyo sa sambayanang Pilipino. Kandidato bilang senador ng Republika ng Pilipinas, numero 58 sa balota. Maayong gabi sa inyo na tanan.